Araw po sa inyong lahat na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Turkey. So dito kami sa probinsya, sa aming bukid. Kasi magpalamig-lamig kami ng konti. Nakakuha po ako ng 2 days na leave. So on Friday, Saturday, Sunday dito po kami magstay. So ang buhay dito ay iba sa buhay sa city. Dito napakasimple ang buhay. Kumain ka sa umaga, matulog. Kumain ka sa hapon, matulog sa gabi. So ang pinaka main talaga na buhay dito, parang big deal sa iyo ay pumunta ka ng palengke at mamalengke at pumunta ka ng grocery. Dito kung mayroon kang farm, pwede kang mag-farm. Kung magpunta ka ng mga palaruan, kung may maliit ka na anak, maglaro. Magdala ka ng bata para sa palaruan. So ngayon, pupunta tayo sa Saturday Bazaar or Sabado na araw ng palengke. Ang palengke kasi dito by days, hindi po araw-araw may palengke dito na pwede kang mamili. So ang mga villagers or ang mga farmers nagdadala po na kanilang mga paninda sa araw ng Sabado para po ibenta sa mga dito sa nayon. So tingnan natin kung anong itsura ng typical na palengke ng mga gulay at kakanin dito sa probinsya ng Antalya, Turkey. At tinatawag dito na street market. Sa bukid. Pag nasa bukid ka, ang buhay mo ay pumunta sa palengke at mamimili ng makain at mga kung anong iluto sa iyong kusina. So dito sa street market, nagbebenta ang lahat ng mga vendor, mapagarden mo ba niya harvest or may sarili kang farm. Yan ang binibenta dito ay pepper, yan, bawang, talong, at kung ano-ano pang mga harvest ng mga tao. So locally, ang mga growers dito ay mga villagers lang at ang mga nagtitinda dyan sa ay nagtatanim ng mga gulay sa tabi-tabi ng kanilang mga bahay. Kaya nakikita mo ang daming mga gulay na nakasako-sako. Dito wala pong bumibili ng tag-isang piraso. Pag bumili ka dito, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, by kilo po ang bentahan dito. Ha? Hindi po nung 1-3 piraso lang at isi-cellophane. So ayan, bibili ako ng ito matamis na pepper. So dito sa Mutsaring pabenta pa walnut, chestnut at kung ano-ano pa na binibenta nila. Kung ikaw may puno sa inyong bahay, yan pwede kang magbenta. Ito may mga cheese, locally made na mga cheese. So dito kami bumibili ng aming butter also sa side na yan. So ayan ang tatay ni Asya ang taga-bitbit. So syempre wala siyang ginawa kundi magbitbit, magbigay ng pera. Ito naman yung honey. So bumibili kami ng mga locally made na honey at hindi po sa mga market. Dito kami bumibili sa mga store na ito. So ayan. Did you say the bee? What did you say about the bee? What did you say about the bee? So napapansin niyo nakikita dito sa mga seaside walk. Maraming nagbebenta ng mga pepper na pula. Kasi ginagawa po nilang pepper paste yan. So salt siya ang ginagawa nila. Pag nagluto sila ng mga spaghetti at lahat ng kakanin ay may sauce po talaga. So dito, nahihilo man ako sa video na ito. Ay, ano ba yan? Ayan, kasi hinahanap po sila Asya. Yan, dami-daming pepper talaga kahit saan. Dito po ay ang street market na type. Sige ako, ikot-ikot. Sige ako ikot-ikot ang pera ko pala. 15 na lang. Ano mabili ko sa 15 na ito? Ay na lang, nabili ako ng cucumber. Magbili ako ng okra. Pipak, pusyente ka dar? Oh. Mahal. 30. Ano pa ko tag-gis? Yan ba yan? Ha, bitti ma. Asya. Why Asya? You have so much money. Janet. Give me, we will buy ekmek. Hadi. Asya. So what are we going to buy now? Ginanap namin kamatis. Long mahanap na kamatis, enep. Dito kamatis Asya. Dumatis ni kada? Nabili namin yung mga kinakain. Nabili ako ng kamatis na 3 kilo at nandoon yung lolo ni Asya. Binibili na ng bahani at ano yung itlog. Tag 4 ng itlog dito dati, tag piso lang. Ngayon 4 na in tawon.
Dito nakikita mo nakasilopin na yan. Hindi yan nasukal ha. Bulgur, erishte, mga dry na pepper, dry na tomato, ayan. Fasulye, nuboten po ang mga typical na kinakain nila dito. Mga chickpeas, good na pinato yan. Dito ka sa Turkey, kailangan matuto kang magluto ng mga ganyan, yung mga mercimek, yung mga yan. Salsa, kasi yan pong pangunahing kinakain dito lalo pag winter, wala pong mga tanim dito ng gulay. So, kailangan mong matutong magluto niya. Bili na tingi-tingi yung isang piraso lang, na 2 piraso. Pagbili ka dito kalahating kilo, 1 kilo. So, kaya pagsabihan ka talaga. Ha? Kasi? Kami mamalengke. Ngayon ay pupunta kami sa grocery store kasi magbili kami ng harina ng lola ni Asia. People of Corcotele. Bunang Corcotele. Please Corcotele deles. Punta kami sa may Migros. Doon, oh. May Migros din dito sa Cortele. Alam mo dito masarap magkape-kape. May Migros doon sa kabila. Grocery at mamalengke. Umuwi na kami. At ito nakita mong lolo ni Asia, mamatay na siya sa gutom. Kaya pag uwi, nagkain na siya. Kaya gutom na daw siya. Sa kakaikot doon sa palengke. Siya pupunta niya doon sa labas sa may manukan. Kasi may kulungan ng manukan yung kapitbahay namin doon. So, bigyan niya ng kanin, mga tira-tirang gulay, prutas. Bigyan niya yung mga manok. Ang tuwa talaga yan si Asia pag dito sa Corcotele kasi may mga manok ng kapitbahay namin. Yung tinapay, mga tira-tirang gulay, at mga prutas pinibigay niya sa manok. Why like that? They cannot see it. So, si Asia, ang pinakagusto niya talaga dito punta ay yung magpakain dito ng manok. Ang lahat po ng tira-tira namin mga pagkain, mga tinapay, mga gulay at mga prutas ay dinala dito sa manukan ng aming kapitbahay. Huh? So we will catch one. One only. They have many. And make tinolang manok. We make sinigang. Is it okay? No. Why? It's not ours. They will say no. It's okay. They will not see us. Nobody here now. Look, nobody. They're sleeping. We cannot take. Why? It's not our dog. Oh, it's bad. It's bad to take if it's not ours. And you're feeding them always. No. Yung pamumuhay sa probinsya, ganyan. Pakain ng manok, kung meron kayong manukan, kumain, matulog, at kumain uli. Kung may trabaho, okay lang. Kung walang trabaho, yan po ang bahay namin yan. So, sa probinsya, nandito kasi yung mga father and mother-in-law ko at lolo-lola ni Asia. Kasi ayaw pa nilang umuwi doon sa bayan. Mas gusto nila dito kasi tahimik, sariwa ang hangin, presko. So, may bukid-bukid dyan. Kaya mas gusto nila dito muna. Pag malamig na dito na malapit na mag-snow, na sobrang lamig na kailangan nang gumamit ng heater, ayun tawag dyan, yung sumene, yung chimney, ayan, uwi na yan sila doon kasi magsunog-sunog na yan ng kahoy dito at sobrang ng lamig din ang kayanin. So yan. Ayan, nakikita ninyo, wala po masyadong katao-tao na dito kasi karamihan ng mga tao dito ay umuwi na sa bayan kasi malamig na dito. Sa gabi na sa 10 na. So, kailangan mo talagang suot ng mga kapal na damit at mag-heater. At napapansin nyo mga bahay dito, walang mga aircon kasi gumagamit sila ng heater na apoy na talagang magsusunog ka ng kahoy. So, at karamihan dito sa Corcotele ang pumupunta kasi mga ginagawa nilang summer house ito. Pag winter, nasa bayan sila. Pag summer, nandito sila kasi karamihan ng mga dito is mga retired. Ang mga shadow mga tao nakikita. Sarado na yung mga bahay. Kukunti lang talaga ang tao dito pag winter. Mer talagang bahang-baang mga tao dito. At karamihan na yung mga matatanda. They're so what? What's this? This is like everything with white. Dust. There was too much dust. Eh? Because why you're taking that dust, that one? Look.
Look, my head, they're so dust. Dusty. Here is so dusty. I don't like it. Mga park, meron pang exercisyo. Yung ganyan, ayan. Yan, mag-exercise tayo. Wee! Mami. I miss. Okay, okay. Dito may mga pang-exercise sila na lagay ng gobyerno. So, kailangan mong mabanat-banat ang iting mga taba, ang ating mga muscle. Kaya kahit papano nakakatulong ito sa mga matatanda. Kung ikaw ay mga bata pa, pwede kang magtakbo-takbo dito o punta ka sa gym. So, dito may mga ganyan pang-ehersisyo. Malinis naman ang mga park dito. Wala masyadong basura. Kung may makita ka mga basura dito, mga upos ng sigarilyo, is normal para sa mga bata. Pero na ito kasi alas 6 na. Wala nang tao dito. Kahit Sabado ngayon. Hindi ko alam kung saan ang mga tao. O, tingnan mo, kalbo. Namin ang park. Kami lang dito ang tao ni Asya. Ako ay nag-i-edit ng video. Ako ay naantok na. So, pag nasa probinsya ka, dahil malamig dito, ayan, matutulog na naman. Tayo. Sorry, nalaglag yung telepono. Ay, ano pa yan. So, okay, ito lang po ang buhay-buhay dito at matulog na po pagkatapos ng edit na ito. See you naman next week for our next video.